Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Sa video na to gawin natin ang weekly horoscope for October 21 to 27 para po sa may mga sun, moon at rising sign na Cancer. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification and palike na rin po ng ating video. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon at rising sign nyo po, importante kasi to. Sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. May link din po tayo ito nilagay na para makagawa kayo ng sarili nyo pong love and prosperity charm. Ayan. So, tandaan po natin yung mga readings. They are for guidance purposes. May free will po tayo. Do use it wisely. For private reading schedules po at for spellworks, pwede niyo po akong i-message sa aking personal Facebook page or account. Yung link po sa description po sa baba. And sa mga gusto pong tumulong para lumago ang ating channel, you can click the join button or the thanks button. Or for donations po, Maya and Gcash number is in the bottom of the screen. Cancer, how are you? So, meron tayo ditong Four of Cups and Happy Happy. Diba? Contradicting siya. Kasi yung Four is about structure eh. Tapos, si Cups, emotions and the heart. Pero, reverse yung Happy Happy. So, what's happening ba? So, Cancer, yung point na alam mong may kulang. Alam mong may parang mali. Alam mo na parang merong hindi tama. Hindi mo lang ma-pinpoint, hindi mo lang ma-distinguish kung ano ito sa ngayon. So, the cards are showing me na andoon na pinipilit mo na ihanapan ng logic or i-psychologize yung mga nangyayari o yung mga nararamdaman mo. Andoon na pinipilit mong bigyan ng tamang detalye na, ay hindi, kaya ko ito naramdaman kasi ganito or kasi ganyan. Alam mo, Cancer, that is something that you need to deal with. Hindi mo pwedeng parang gamitin ang logic masyado to explain kung ano yung nararamdaman. And same thing din, hindi mo pwedeng gamitin yung nararamdaman mo para explain kung ano yung iniisip mo. Sometimes it takes an emotion to understand the emotion. Yeah. So, andoon na, ito yung sinasabi ng cards na you need to, kailangan mong magbigay ng tamang oras, ng tamang moment para mag-dig deep doon sa sarili mo. Para siyasatin. Kumbaga, para magkakaroon ka ng open heart surgery. Bubuksan mo yung puso mo para alamin mo, para mas maintindihan mo. And to do this, minsan kailangan natin talaga na balikan yung mga bagay-bagay in ourselves. Andoon na kailangan natin magkaroon ng moment ina-understand natin. Bakit ko to nararamdaman? Or ano yung source nito? Kasi with the Four of Cups, masyado mong binibigyan ng naghanap ka ng explanation na, ay hindi, ganito lang naman yan kasi ganito, kasi ganyan. Ay hindi, baka ganito yung ganap kasi ito yung target ko o ito yung hinahanap ko. Calm mo muna yung sarili mo, Cancer. Don't rush. Minsan kailangan mong tumahimik para mas marinig mo yung bulong ng puso mo. Yung, ang tawag ko sa kanya, that still small voice. Yung iba, tawag natin sa kanya, konsensya, ganyan, na nagsasalita sa atin. So, same thing dito din. Kailangan bigyan mo siya ng tamang time. Andoon na siguro makakatulong din ng meditation for us to have a deeper understanding ng sarili natin. Kasi di ba minsan may mga tinatawag tayong mga self-evaluation. Yun yung mga kailangan mong bigyang attention ngayon. Yun yung mga kailangan mong bigyan ng oras na sinasabi dito ng mga cards. Because this is an open heart na ang tinatawag sa'yo. You need to really open it. At no one can understand it better except you. Ano man nagkakross kasi sa'yo? Okay. The moon and between worlds. Alam mo yung with the between worlds kasi sometimes ito yung
ito yung moment na hindi natin ma-distinguish kung ano ba talaga yung gusto natin. Kasi gusto din natin. Because medyo bumabalik din sa past. You know for a fact na merong mga bagay tungkol sa nakaraan mo na hindi mo pa nako-close yung door. Hindi dahil sabihin natin kinalimutan natin yung isang bagay or isang tao, tapos na. Forgetting it will not make it go away. Parang kumbaga, pag hindi mo pinansin, hindi ibig sabihin mawawala yan. Kumbaga, parang pusa. Pag hindi ko pinansin ng Mika, hindi mawawala yan. Hanggat hindi ko binibigyan ng atensyon, hindi ko binibigyan ng pagkain or ng tubig o nakikipaglaro ko sa kanya. Ganun din with the things of our past. May mga bagay sa nakaraan na kahit anong takas natin, hindi yan mawawala. Una-una, parte na yung nakaraan mo. Now, if you want it para gusto mo mapunta sa level na naka-move on ka dun sa past, again, hindi lang naman to para sa mga jowa. Pwedeng may certain connection ka or may nangyari in the past na kailangan mo ma-release dun. So, eto na yung moment na kung saan kailangan harapin mo. Now, the moon is also about emotions. So, andoon na talagang for the emotional moments muna tayo ngayon. So, ang kalaban natin at this point is kung ano yung nararamdaman mo. Now, another thing na pinapakita din ng cards mo, what is crossing you, is andun na, in a way, takot kang harapin yung ibang emotions mo kasi ang kinakatakot mo is ano yung magiging reaction mo, ano yung gagawin mo, o ano yung paano mo haharapin yung bagay na to. Kasi alam mo kapag hinarap mo siya, or alam mo kapag binigyan mo ng oras yung emotions mo, may point na alam mo pwede ka mag-breakdown. Yung una. Pangalawa, may mga kailangan kang kausapin ng mga tao na ayaw mo na sana makausap. At aramdam mo din naman na ayaw ka nilang kausap. Pero alam mo yung deep inside that you need to talk to them in order na ma-close ng maayos yung issues of the past. Sugal talaga tong gagawin mo. Yung sa second one, yung kailangan mong sa ibang tao. Yung sa on your own, madali yun eh. Kasi ikaw yun eh. Sabi nga nung napanood kong movie, dalawang bagay lang nakokontrol natin. Yung iniisip natin, tsaka reaction natin. But, lagpas doon, wala na tayong mga control. The second one will be a risk that you need to take. So, bago mo siya magawa, start muna doon sa core mo, sa sarili mo. Open your heart, buksan mo yung puso mo, para doon mo masimulan, ayusin yung mga kailangan mo ayusin. Masakit? Oo. Kailangan? Oo. Pero mas okay na yun guys, magkaroon ka ng one time na sakit. Kaysa naman na napapagod kang kinikimkim mo yun, pinipilit mong ibaon. Kasi eventually, hahanap ng paraan yan para mag-surface eh. Kumaga, hanggat hindi na didil yun ng maayos, ma-encounter mo talaga siya. Your desire right now is the 6 of Wands and never-ending story. Yung totoo. Now, 6 kasi, number 2 na emotions. 6. 6 kasi is the number of harmony, sorry. Tapos si Wands, fire, passions, and energies. Now, never-ending story, may mga kailangan ka talagang tapusin or kailangang pigilan or sabihin lang natin na mawala sa iyong landas or hindi mawala sa buhay mo. Pero andoon na kailangan mong tapusin. Alam mo yung point na hindi mo magawang mag-excel doon sa bagay na ginagawa mo. Kasi andoon yung punto na paano mo put in words? Yung point na meron pang humahatak sa iyo eh. Now, this is how it looks like. Isipin mo na para yung aso, 'di ba? Meron siyang collar tapos may chain. Yung chain na yun yung pass mo. Kung gaano kahaba lang yung tali ng aso, yung kadena niya,
hanggang dun lang siya pwede. Same thing din sa'yo. Hanggang saan, gaano kahaba lang yung tali nung nakaraan mo, hanggang dun lang. Kaya siguro yung iba nagtatanong sa inyo, bakit hindi ako makapag-excel ng maayos? Bakit hindi ko maayos yung finances ko? Bakit yung mga relationships ko hindi maganda? Bakit? Maraming bakit, di ba? Bakit yung health ko hindi maayos? But may insomnia ako? Bakit nahihirapan ako makipag-connect sa ibang tao? It's because it goes back, way back doon sa past mo na kailangan mo talagang i-address. You want to excel, gusto mong may mga bagay na tapusin ka para makapagsimula ka ulit, then take this time na pumunta ka doon sa root cause. Kumaga, kasi ang nangyayari, ang ginagawa mo, ang pinapansin mo lang is yung mga symptoms. Kumaga, sakit symptoms lang. Remember, ang doktor, kapag pumunta ka dyan, at sinabi mong, sabi nilalagnat ka, hindi lang naman niya i-address yung lagnat. Kaya nga, di ba, pag yung mga iba nagpupunta ng clinic, pag sinabi may lagnat, andyan na ano yung mga yun? CBC, tapos pinapadengue din, dengue test. Ang daming mga test agad because the doctor needs yung root cause, um, ano yung pinaka underlining na issue para doon i-address. Parang sa damo. Pag pinuputol mo lang yan, tutubo-tutubo yan. But, andoon na kapag binunot mo mula sa ugat, hindi natutubo yan. So, medyo, back to the past tayo. Medyo kailangan nating uliratin ang nakaraan. Malaking good luck talaga. Given na water element ka, so connected ka sa emotions mo, then parang yung sign mo, the crab, di ba, yung Cancer, strong on the outside, pero soft in the inside. But I believe kaya mo yan. Yung foundation mo is the 8 of Pentacles and New Life. Now, 8 kasi, this is the number of power, habang si Pentacles naman, symbol siya ng Earth. So, anything na tungkol sa mga physical na bagay. And we have here also New Life. Well, some of you, hindi naman para sa ito some of you na may Sun, Moon, Rising ng Cancer, andoon na may kayo. Pwede natin gamitin natin yung term na trauma. The trauma is coming from a possible failed connection, failed relationship. So, this failed relationship pwedeng professional, pwedeng platonic, sa kaibigan, pwedeng romantic, pwede rin sa pets, ayan. Relationship din naman yun. Anything na involve ang two souls, ayan, relationship din yun. So, andoon na may failed connection, siguro yun natin gamitin. Failed connection ka, that is holding you back. And ang nangyari kasi, naging failed siya, then andoon na, inabandon mo na lang. Parang bala na nga si Batman, ganun. Dead maton na lang si Akla. Yun yung nangyayari. So, the cards, yun yung foundation mo. So, ang nangyari, parang hindi mo binigyan ng enough na oras, panahon, para intindihan bakit umabot sa ganong punto. Bakit nag-develop into that? Then, kung babalikan mo ngayon, yung mga nangyayari, kasi ganun naging pattern na karamihan sa inyo yung ganun, pag binalikan mo na siya, andoon na nagiging pattern na nasisira yung tiwala or iniiwan, may pattern or sabihin niloloko, naiisahan, may nangyayari. Bakit may pattern? Is because hindi mo nabigyan nga ng tamang oras para intindihin to. Kasi nga, andoon na nag-walk out ka na lang sa sitwasyon or parang, ayaw mag-work. Parang sa hindi siya nag-work o dead matapon. Na hindi natin alam, baka pwede pang maayos. Sometimes it takes a little bit more effort lang
Huwag nating masyadong pairalin yung pride natin. Ay, ayaw niya akong kausapin, edi wag. There's always a reason behind it. Sabi nga ano yun, yung isang show nun sa isang network, kwento sa likod ng mga storya. May kwento yan. Bakit ganyan? Sometimes hindi nila attitude yan. Most of the time, it's a reaction. Wag nating cancer, wag nating i-confuse yung reaction nila sa attitude nila. Magkaiba 'yon. Yung ugali nila sa ginagawa nila. Kasi andoon na pwedeng meron kang nagawang trigger na akala mo normal sa'yo, na akala mo okay, na na-trigger mo sila, then andoon na ang nagiging dating sa'yo, yun yung attitude nila. But in reality, hindi. Nagre-react lang sila doon sa bagay na pwedeng nagawa mo or hindi mo nagawa. So it's a very important thing to return to the past. Your past naman, meron tayo ditong Four of Swords and Truth Be Told. So si Four kasi structure siya on leadership. Swords is about air, about the mind. Ayan. And Truth Be Told. Ang dami mo lang question din, di ba? Parang, bakit ba naging ganun yung treatment niya? Ayan, or nila? Bakit ganun yung reaction nila? Pero the thing is, nagtatanong ka sa maling mga tao. Meron yung sabi nga, get the info from the horse's mouth. Diretso mo doon sa tao. Bakit nga ba? Now, nakakatakot ka kasi baka may masabing hindi maganda. Or may gawin or yung reaction nila is hindi mo ma-appreciate. Ito na nga. Sometimes, ito na yung kailangan isugal mo yun. Kasi in pursuit ng totoo, yung paghinabol natin, malaman ko ano yung totoong nangyari, talagang susugal tayo. Kumbaga, just like, sino nga, namutan ko sino yun, yung sa anatomy, na sinusugal, dati yun na 18th century. Sinusugal niya yung na pwede siyang makulong. Kasi, ang ginagawa ng doktor is hinuhukay niya yung mga bagong libing na mga nategi. Tapos dinadissect niya. Technically, bawal yun. Pero, bawal siya talaga. Kasi kalapastanganan naman yun sa namayapa. Pero yung mga natutunan niya, doon sa mga pinaggagawa niya, ang laki naging contribution naman in terms of science. So, risk talaga to. May risk na makarinig ka na hindi maganda, baka tanggap ka na rejection, and ayun nga. Kasi, kumbaga parang ganito. Let's say, nagkaaway kami. Tao si Mikay. Hindi kami good ni Mikay. Pero si Mikay, may friend. Boyfriend. Ayan, si Lucian. Tapos ako, may friend ako. Sabi natin pangalan natin. Si Andy. Ayan. Imbes na, hindi ko makausap si Mikay. So, imbes ang tatanong ko sana yung ka-close niya, si Lucian, baka pwedeng makatulong. Ang kinukwentuhan ko si Andy. And si Andy, wala naman siyang kaalam-alam sa nangyayari. Wala naman siyang connection kay Mikay. So, what's the point? Diba? If you cannot reach the right, if you cannot, hindi mo magawang diretso doon sa tao, find the right people, humanap ka ng tamang avenue, ng tamang facet, ng tamang connection para doon ka humingi ng assistance. Hindi kung kani-kanino. Okay. Dami mo ayusin sa past. Ano ba future mo? 5 of Swords and TikTok. This is action. 5 is action, Swords is air. Well, TikTok. Marami sa inyo pa rin mas pangunahan ng ano. Actually, ayokong, mali daw yung term na takot eh. Behind nung takot mo doon sa rason, yung iba, sorry sasabihin ko to sa inyo, behind sa takot doon is actually, yung nagtatago doon is pride. Kasi takot kayo, ego mo, baka mamaya may masabi, masasaktan kay ego mo, matatamaan. And that is where pride comes in. Doon siya nagpe-play. So actually, what you are feeling is not actually fear. Pwedeng malaking part nun, pwedeng ginagamit mo yung takot bilang maskara
para do sa pride mo. Now, nakikita ko dito, medyo mangilan-ngilan lang yung magpapangahas para ilaban yung kanilang ninanais o para itama yung mga kailangan itama. And this will be a hard thing to do. Kasi kapag ginawa mo siya, ando na nga 50-50 yung results sa makukuha mo. So, siguro kung bibigyan ko ng percentage, so mga 80% sa inyo mag-hold back. But the remaining 20, susubok to. And ando na yung linyahan natin na bahala si Batman. Itong remaining 20, sila yung makakaranas talaga ng freedom. So, please, think about it. So, tingnan natin yung physical, emotional, environment mo, hopes and fears mo, tsaka yung possible future. Your physical environment is the magician and a message in a bottle. So, magician, ayan, so it's connected to the planet Mercury. And Mercury is the planet of communication. Tapos, message in a bottle. So, it's about news. Now, to elaborate further, si magician kasi, hawak na yung 4 elements. Yung symbols nun. And sa design ng rider way, yung isang kamay niya nakaturo sa langit, isa nakaturo sa lupa, symbolizing na kailangan sila may ng blessing. Now, in the physical environment kasi, as of now, andoon na may mga trigger na kwentuhan, may mga napagkukwentuhan na natatrigger yung mga memories mo tungkol sa nakaraan. And those mga trigger na yon, medyo yung iba sa inyo, negative yung naging reaction. Kunyari, sabi natin, kunyari lang, napag-uusapan, sabi natin, love life, kunyari lang. Tapos, may isang senaryo na, may isang lugar na parang nabanggit yung kasama mo. Ay, magandang pumunta doon sa pinunta namin doon sa may MOA. Ayan, nag-ice skating kami. Yung ex mo tsaka ikaw nag-ice skating kayo before. Tapos, nabanggit nung friend mo na, ay, di ba kayo rin nun? Kasi yung reaction mo, kami nun. Dati, medyo may diin. So, andun yung punto na na the universe is wag ti-trigger sa'yo si universe para harapin mo yun, para bigyan mo ng pansin, para yun yung bigyan, ibig sabihin nun, time na para ma-release ka doon sa chain na yon, time na balikan mo yung past na yon para i-release mo yung sarili mo. Maraming form of release, pero most of the time kasi yung pinaka-release is andoon na, well, depende naman sa situation din yun, is to really talk to the person Andoon na isettle, kumaga, if sabihin natin na mabibuild, masasalvage pa yung connection, or at least masave naman as friends, edi maganda. Ngayon, kung hindi talaga, then proper closure. Andoon na ang promise ng card sa'yo, makakaramdam ka ng ng release, maramdaman mo yung relief, maramdaman mo doon na, ay, finally, I'm free. Finally, natanggal na rin yung mga bigat. Finally, okay na ako. Yung emotional environment mo, pag ito, Mercury talaga tong card na to. Yung emotional, actually, feeling ko Mercury to, or pwedeng Medusa. Emotional environment mo is the Hangman, tsaka time for a nap. Well, your emotions is going haywire. Andoon na ang dami sa inyo na naramdaman nyo na yung, kumbaga, nag-overtime yung emotions nyo. Maybe that's the reason why a lot of you sa House of Cancer nakakaramdam na din ng insomnia o yung tipong nalulutang kasi kung saan-saan napupunta yung mind nyo, saan-saan napupunta isipan nyo na napunta dito sa gantong topic, napunta sa gantong bagay.
Girl, cancer, it's only a way of the universe telling you, overload na din yung emotions mo. Kaya kailangan, return to the past. Overload na siya kasi, siguro parang sa computer din or sa USB na may certain gigabyte lang tayo na kayang i-handle. May certain degree lang tayo na kaya nating panghawakan. May certain level lang na hanggang dito lang natin kaya. So, it's a sign that the universe needs you na tigilan mo ng baliwalain yun. Na it's time na magkaroon ka ng moment to address it properly. Kumbaga yung moment natin na, ang pangit ng term ko pero wala kayo gusto ng term na tinatakasan natin yung mga bagay na to. If we need to find ways. Kaya yung reverse yung hangman andoon na look up for a different path sa iba't, meron Mikay? Sa ibang pamamaraan para makorek mo yung kailangan mo i-correct this time. A lot of fixing needs to be done talaga. Feeling ko pahabol to ng Pluto retrograde bago siya pumasok talaga ng in full sa sa Aquarius. Now, wait lang, anak. Diyos ko po. So, tingnan natin yung hopes and fears mo. So, we have here the King of Swords and Serendipity. Huwag kang unat ng unat, malaglag ka. Nalaglag ka na isang beses So, yung King kasi, this is the older male energy. And then, Swords is about the mind and our intellect. So, andito yung pinapakita din ng cards na yung isa sa mga fears mo kasi nga, well, medyo uulit lang yung reading ng very light. Andoon na yung fear of being rejected na naman. Siyempre, susugal ka kapag nag-reach out ka. Andoon na gagawa ka ng effort. And actually, sorry pero yung magme-message, magme-message sasabihin natin sa social media or magko-comment or magte-text, personally, hindi ko siya nakikita as an effort. Kasi madali siyang gawin When you, ang effort in my, personal ko lang to ang effort in my context, ito yung mga moments na as in literal pupuntahan mo kung feasible. Yung point na kumbaga kung gusto mo talaga siya makausap, one way para hindi yung maging negative yun dati medyo ma-lessen yung negative reaction. Magdala ka ng peace offering kahit siguro burger. Burger. Ako maisip burger, ayan. Or pancit. Kung ano man yung kaya mong Because that will help to lessen din. Andun kasi na, remember, ikaw yung may kailangang ayusin. So, medyo baba din natin yung pride natin. Yun lang yun kasi isa sa mga kinakatakot mo. Baka pag ginawa mo yun, i-take advantage yung tao na yurakan ka naman. But that's the time that you need to set your boundaries. Kasi yung sinasabi ni Serendipity din. Serendipity is about the, you're in the right time and the right place for the right situation. What you're feeling right now, it may contradict your logic that it is wrong. Sabi ni logic mo, ng utak mo, mali yan, wag. But your emotions are telling you, no, tama yon, gawin mo siya. Listen also to your heart. Sabi nga nung isang ice cream, di ba? Follow your heart. Ano ba kasi ending mo? Future mo. Yun naman pala 3 of Swords and Here and Now. So, 3 is about expression and communication. No, Swords about air, about the mind and the intellect. Tapos Here and Now. Magiging okay naman pala kapag nag-usap ka. Siguro tataas mo na yung percentage natin ng mga magiging maayos naman. A lot of you guys, you will be dealing with people naman na may na rin it's been some time na nagkaroon kayo ng gap. So, magkakaroon,
kumbaga andun yung point na yung emotions, na-overthink mo lang siguro or na-overanalyze mo, pero yung emotions nung taong makikipag-connect ka, or you will try to settle it, andun na sila na settled na. Kumbaga sa bagyo, humupa na yung bagyo, dumating, nagkaroon na ng rescue operation, tapos na yung relief, okay na. Ikaw na lang ngayon yung hinihintay. Now, sabi nga ng here and now, since it's a reverse, once you go out of your way para i-correct yun, you can expect a lot of good things to happen sa life mo naman. Andon yun, a lot of once you heal that old relationship or properly end it, andoon na a lot of people, yung mga ibang relationship mo, andoon na aayos din sila, may healed siya. Kung magayon siya sabi nga na healing yourself through others. How do you do that? Parang ganito, syempre, nung bata ako, hindi naman kami ganun ka-well-off na family. Andoon na kailangan ko parang pag gusto kong bumili, may gusto kong biling laruan para sa sarili ko, no? Pinag-iipunan ko mula sa baon ko o kaya mahilig kasi ako magbenta-benta noon. So, gumagawa ako ng mga bracelet, bebenta ako sa school. Pinag-iipunan ko para ma-achieve ko. Now, I'm trying my best naman na since gusto ko i-heal yung part kong yun, yung sa pamangkin ko, kapag may gusto siya at kaya ko naman, I try to give it to her. As long na alam kong maganda yung effect sa kanya, ayun nga. Medyo mahal lang yung gusto niya palagi, strawberries. Buti na lang, masustansya yung gusto niya. So, I'm healing myself by making her happy. Parang yung inner child ko, nakikita ko sa kanya, nagiging masaya. So, you also do that once you start healing. Now, the message of the day, T, mali ako. It's Ceres. Mother stability and to nurture. One thing about nurturing is not just in the present. It's also returning to the past, go back to the past. Kasi, kumbaga sa, yung past natin, this is our foundation. This is our influence eh. Ngayon ko ang influence natin is negative from the past, then go back to the source of it, sabi ni Ceres. Then we need to fix it. Nurture, kumbaga sa lupa, kapag yung harvest mo is hindi maganda, then ibig sabihin nun, hindi na mataba yung lupa. Anong gagawin natin? Fertilizer. We address the main problem. And the main problem is in the past, go back to the past. Return to the past. And once you have healed that, once you address mo yun, parang domino lang yan. Things will fall into the right place na para sa'yo. So I hope nakatulong yung readings at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung gusto nyo po magpa-schedule ng private reading or ng spellworks, pwede nyo po akong i-contact sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa description sa baba. At sa mga nais po na sumuporta sa ating channel para lumago po ito, pwede nyo pong i-click yung join button sa baba o yung ating thanks. You can also send a donation via GCash or Maya. Number is in the bottom of the screen. So, Cancer, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Now, ay magkita tayo very soon. Mula po dito sa Latrina at Benguet, kasama po ang Mikay Noodles. Keep safe and have a great day. See you again.